Hanggang ngayon ayaw tigilan ng intriga ang mag-ex na sina Kathryn Bernardo at Daniel Padilla. Ngayon nga ay may intriga na naman ang mga kalahi ni Marites. Tanong nga nila, inambahan nga ba ni Daniel at tila may balak pagbuhatan ng kamay si Kathryn? Ito ang pinagtatalunan ng mga netizen nang pumalat sa X ang video kung saan makikita na magkaharap na nag-usap ang Katniel nang tila biglang nainis si Daniel kay Kathryn at lumapit ito ng bahagya sa dalaga at inambahan ang kamao niya. Dinedma lang ito ng aktres, tinitigan lang ni Kathryn ang aktora sabay tawa sa kamera na nakatutok sa kanila. Kuha ang nasabing video clip sa red carpet event ng Star Magic Bull noong 2017. Naka-livestream ito kaya marami ang nakapanood ng nasabing eksena. Hindi ito pinag-uusapan noon. Pero may ilang fans ang nag-save ng nasabing short video at inilabas nga ito last weekend. Eksaktong 4 na buwan mula nang isinapubliko ng Katniel ang kanilang paghihiwalay. Pero hindi kaya nagbibiruan lang sila Daniel at Kathryn that time? Bakit naman kasi gagawin yun ni Daniel lalo na at alam naman niyang may nakatutok na kamera sa kanila? Actually marami pang video ang kalat ngayon sa X na nagpapakita ng hindi umano kaaya-ayang eksena at hindi raw magandang pagtrato ng aktor sa dating girlfriend. Dahil ngayon lang ito sabay-sabay na naglalabasan at binibigyan ng kulay ang mga eksenang iyon ngayong hiwalay na ang dalawa. Marami ang nakisimpatiya kay Kathryn matapos mag-trending ang nasabing 2017 video. Inula ng masasakit na mga salita ang aktor kung ano-ano ang tinawag sa kanya ng mga galit na fans. Siyempre pinalagan ito ng Katniel supporters at solid fans ni Daniel. Marami ang nagtataggol sa aktor. Overprotected boyfriend lang daw si Daniel kay Kathryn. Marami ring followers ang aktor na dinedma lang ang pinag-uusapang video at binabati na lang ang idolo sa unang araw ng birth month nito. Sa April 26 nga ay magsi-celebrate ng 29th birthday ang aktor. Tanging si Daniel at Kathryn lang ang makapag-explain ng totoong istorya sa kumalat na old video kaya hindi dapat husgahan basta-basta ang anak ni Carla Estrada. Samantala nitong Lunes ay lumabas ang The Self-Love Issue ng Mega Magazine kung saan ang Asia's phenomenal superstar ang nasa cover. Kinusuhan ng mga netizen ang larawan ni Asia's outstanding star at kapamilya superstar Kathryn Bernardo bilang cover girl ng isang lifestyle magazine para sa April issue. Ipinakita ni Kathryn ang kanyang kasiksihan habang siya ay nasa dalampasigan at kabatuhan na talaga namang nagpawaw sa level up ng aktres. Sa panayam ng nabanggit na magazine ay tumatak sa mga netizen ang pananaw niya patungkol sa forgiveness o pagpapatawad. Aniya, nagpapatawad siya subalit hindi ibig sabihin nito pwede nang bumalik sa buhay niya ang taong pinatawad niya. Bagamat in general naman tungkol sa forgiveness ang sinabi niya, syempre hindi naman maiwasan ng mga netizen na maikonekta ito sa pinag-usapang breakup nila ng real partner na si Daniel Padilla na pareho nilang kinumpirma noong November 30, 2023 na talagang newsmaker ng taon at marami ang naapektuhan. So means to say, kaya nito napatawad na niya ang ex-boyfriend sa dahilan ng hiwalayan nila kung totoo man ang mga paratang at kumalat na chika tungkol dito. Matatanda ang subtitle way na tila sinabi ni Kathryn na wala ng second chance sa kanila ni Daniel Padilla nang sabihin niyang no looking back, just moving forward. Talaga nga naman nanay, ang 2024, unang salbo ng 2024, dagsa ang endorsement ni Kathryn Bernardo. Kaya naman sinasabi na talagang swerte daw siyang mag-isa. Ano ba yun? Ako ayokong i-equate yung kwento doon sa wala na kasi si Daniel kaya sa sinuwerte. Mas gusto kong paniwalaan na kaya kinukuha ng mga ahensya si Kathryn Bernardo ay dahil karapat-dapat siya. Karapat-dapat siya. Popular, sikat na sikat, di ba? May talento, di ba? Pinaniniwalaan ng publiko
malapit sa pulso ng masa at sa sikmura ng publiko. Kaya kung ikaw ay isang ahensya na gusto mong kumuha at ikay may-ari ng isang produkto na gusto mo magtagumpay, ang kukunin mo yung artista na alam mong kapag inendorso ang iyong produkto ay panalo. Correct. Diba? Pasok na pasok si Catherine sa lahat ng sinabi mo. Merong taglay yan si Catherine Bernardo. Totoo yun. Kaya ayoko kasing isipin na mula nung mawala sa buhay niya si Daniel Padilla ay saka nagdatingan. Napansin na lang natin itong mga bagong nagdatingan na oportunidad kay Catherine dahil wala na nga sila ni Daniel. Pero ang pinakaugat ng lahat ng ito, Catherine delivers. Yun. Nagde-deliver siya. May talento siya. May malakas siyang hatak sa publiko. Pag ikaw ay nag-endorso ng produkto, dapat pre-sold. Diba? Dapat alam mo. At si Daniel naman, diba, may bago rin daw negosyo na binuksan sa Dubai. Sabi, diba? Nanay, sabi. At least, diba, maganda rin ang nangyayari sa kanya. Yun ang importante. Kaya pareho lang sila. Pero, hindi ko pwedeng sabihin pareho. Lamang na lamang si Catherine. Kasi 4 na endorsement agad-agad. Di pa tapos agad-agad. Oo. Totoo yan. Ay, eto. Ay, sabi ni John, I love that. Alam ko, nagigil ka kay Daniel, pero isinalba mo pa rin siya. Iba ka, nanay. Anak, hindi ko na bubuuin kasi nakakahiya. Pero mula sa puso, yun sinabi ko, mas naniniwala ako, talento at kakayahan ni Catherine Bernardo ang binibili ng mga ahensya at ang may-ari ng mga produkto. Yun. Okay? Nako, si Joe Florendo, si John Morondos, at saka si Louie Tolentino at iba pang mga pintor na Pilipino. Mga Marites, kumusta naman kayo? Diba? Nanay, pareho ko pong paborito si Alden Richards at si Catherine. Kaya abangan ko po talaga yung movie na yan. Salamat po sa pagbati sa sister ko, nanay. Sabi ni Lulu Malig, of course, ng San Francisco, California. Rene at Roma de Leon, mahal na mahal ko kayo. Frank and Helen Huergas, mag-asawang kapatid ni Helen si Rene, mahal ko kayo. Ayun lang, Ferdy at Jojo. At si Al, sabi ng isang pamangkin kong mahal, Ate Tenggol, bakit ganon? Batiin mo na rin ako araw-araw. Al, tapos si Ana, at saka si Alaina. Talaga, nakakatuwa yung mga pamangkin kong mahal. Nagsilaki po sila sa bewang ko nung sila ay mga bata pa. Lalo na si Ferdy at si Helen. At maraming salamat sa laging pag-alala. Sabi ni Dan Clavesillas, kailangan pang gibain ang bahay ng aso bago tumigil sa pagkahol? O ngayon, tigil na kayo at wala na ang tahanan nyo. Uy, grabe to, Dan Clavesillas. Grabe yung bahay na Oo, kailangan pa bang gibain ang bahay ng aso bago pa tumigil sa pagkahol? Ay, ano yan? Ay nako, Dan Clavesillas, natutuwa ako sa iyong text. Tita, napakabait na anak ni Catherine, kaya full of blessings siya, sabi ni Tita Nene Olanday. Yun, isa pa yun. Diba? Isang napakagandang ehemplo kasi dahil siya'y mabuting anak. Diba? Sabi ni John. Yung credibilidad, nanay, diba? Iba kasi yung credible ka. Oo, yung imahe. Iba ito, itinaas na ni Sioni Sebastian ang dalawa niyang kamay. Ang sabi niya, tama po kayo, nakakasawa na rin po kasi. Sabi niya. Ang hirap nga naman magdepensa ng tao na hindi naman nagbabago, di ba? Catherine Bernardo, sabi ni Ching Bautista Silverio, Catherine Bernardo has this wholesome image. That's why she's popular to advertisers. Tama! Di ba? Ba't ako kukuha? Kung ako may-ari ng produkto, ba't ako kukuha ng artista na wala namang kaway sa publiko? Di ba?